Praise the Lord. Good morning mga kapatid. Magandang araw sa inyo. Magandang araw dito ngayon dito sa labas. Dito po ako sa labas ngayon because it's fresco, magandang hangin. Pero medyo maingay nga lang. Pero it's okay mga kapatid. Ang topic po natin sa araw na ito ngayon ay with regards to the creation of humanity o yung doon po sa paglalang ng tao. So before we start, I would like to invite you in a short prayer mga kapatid. Let us pray. Lord, sa umaga nito, sa araw na ito, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin na muli ay kami ay makasaksi Lord o makapanood ng ilustrasyon nito ng pagbabahagi nito tungkol sa iyong salita, sa iyong paglalang sa tao. Lord, I pray na kami ay gabayan mo sa oras nito, lalo na po, Panginoon, ako sa mga aking sasabihin sa pagbabahagi sa aralin nito. I give you praise and give you thanks in the name of Jesus Christ, our Lord. So, thank you, mga kapatid. So, to start with, without further ado, I would like to start right away now. So, to start with, mga kapatid, ang tanong ay ito. Kailan nga ba nilikha ng Diyos ang tao? In what day God created human or humanity? So kung hindi nyo po naisip mga kapatid, ang God created human and when on the sixth day of creation, on the sixth day po of creation, God created human. So, yan po. Now, ang paglalang sa tao ay linikha ng Diyos sa ika-6 na araw. Because we know that in the seventh day, God rested. Siya po ay nagpahinga. Now, dito po sa second slide, makita natin, this was illustrated here, that there was a 7 days of creation. So, from the vastness of nothing, from the emptiness, God formed. Humulma po ang Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng hugis na kung saan ay dito sa nagmula sa kalawakan na kawalan, God created, God formed ng mundo, ng hugis, na kung saan hinati niya rin po yung gabi sa araw, yung brightness and the light and the dark. And then after that, ang ginawa naman niya ay nag-fill in siya after forming. O naglagay siya ng mga bagay after forming, mga kapatid. Kita nyo na inuna niya muna yung paglalagyan o yung habitat o habitation ng bagay na kanyang lalalangin. In this illustration, makikita po natin that in the first 3 days, no? And on the first day, God creates light and separates it from heaven, from the darkness. And on the second day, God creates the heavens above and separates it from the waters below. So naglikha ang Diyos ng tinatawag na firmament, na kung saan ito ay tinatawag na yung separation ng sky to the hangganan ng sky o limit ng sky, ng yung firmament, yung makikita mo yung parang separation niya sa dulo ng kawalan, yung separation ng water sa sky. So that's in the day 2, sky and the sea. In the third day, God creates dry land and separates it from the sea. Nag-create siya ng lupain na tuyo at hiniwalay niya to sa dagat o sa tubig. Ano mang klase ng tubig? Lake, ocean, seawater. So, in that third day. Now, in the fourth day, and this is now the filling in. Ito na po yung paglalagay. Filling in. Na kung saan God fills the light with the sun and the darkness with the stars, with the moon and the stars. That's it. That yan po yung day 4 na kung saan nagsimula siyang mag-fill in, maglagay ng bagay. On the fifth day, God fills the sky with the birds and the water with the fish, all living creatures above or in the water was created by God. All kind of fish.
Now, on the sixth day, here we are. God fills the dry land with man. Dahil po una nyo pong linikha si Adam bago po si Eva. With man, with people, and then the animals. All living creatures in the land was created by God. That then on the seventh day, as we know, God rested. Okay po? Now, dito po sa Genesis 1:26, I would like to discuss this because this created to some controversial issues sa lahat ng mga religion. No? This verse has been a subject of controversy and a confusion po na kung saan ito ay kanilang pinapatibayan na meron nga pong tatlong persona sa isang Diyos. May tatlo ang Diyos. Isang maliit na Diyos at malaking Diyos. Because of this verse, mga kapatid, yan sa Genesis 1:26 ay sinasabi na it uses a plural pronoun form for God as He used the word we, us, natin, or atin sa wikang Tagalog. So, yan po ang problema. In that verse, it seems to be there was a problem. There was a question, right? And then why? And what is the problem? The problem is that in the writing sa book of Genesis, sinasabi na us, we, natin, or atin. Marami ang Diyos. Dahil po sa mga panghalip na maramihan na yan. Now, God is not one, but two, or three, or many. Di po ba? Yan po lumalabas because of that panghalip. But there was an answer, and this is the answer, mga kapatid, kung bakit it is not. Because according to Jewish tradition, Jewish, Jewish learning, it explained that God was speaking to the angels, and God is informing them of His plan to create human beings. And He, as God, was speaking to the heavenly host, including Himself. Ang maramihan na panghalip of the plural pronoun, mga kapatid, ay ginamit. It does not mean na may higit sa isang Diyos o maraming Diyos sa Godhead. No. Hindi po ganun. Kundi ito po ay nagsasaad ng kamahalan, kataas-taasan, o ang dahil dito rin po sa tinatawag na many attributes of God, or yung maraming katangian ng Diyos. Now, Hebrew usage denotes the majesty and the multiple attributes of God. So therefore, mga kapatid, the plural pronoun is passively used because it agrees with the plural noun form. Now, it says, God has company, may kasamaan Diyos. And I'm not talking here about Trinity, mga kapatid, and other members of Trinity. No, it's not. I'm not talking about it. But I'm talking of the biblical answer, mga kapatid. Ang sagot ng Biblia, that it says, the heavenly host was with God before the creation. Bago pa nilalang ang Diyos, ang tao, ang mundo, ay may kasama na ang Diyos na kanyang nilalang doon sa langit. And there were angels. They were witnessing God when He was talking to them. Yan po ay sinasabi sa Job 38 verses 4 to 7, where it says, it is clear on their mention that all the sons of God shouted for joy. Meaning, mga kapatid, when God laid the foundation of earth, the sons of God were there already, shouting for joy. But who are the called sons of God? Sino ang mga tinatawag sons of God? Obviously, they are not humans. But these are before the creation of the world. They are for sure not humans. They are who are carnal and mortal. No, they are not. But they are a group of family of angels. Now, so therefore, right there and then, God has company of other divine beings. The Son of Gods are divine and not human. The sons of God witnessed the creation long before there were people on earth. They are the intelligent people. They are non-human beings.
and they have also power, just like a little less power than God. So God has created a host of non-human beings whose domain na kung saan ang kanilang tirahan, na kung saan ang kanilang kingdom to human naked eyes is unseen, ay hindi po nakikita yung kanilang ang kanyang ang kingdom o realm o yung tinatawag na pwesto, place, no po? Now, they are God's divine family. Okay, naintindihan po natin, malinaw na po, di po ba? That God was speaking to the angels, to heavenly host, when He said, "Let us make man according to His likeness." God was speaking to the angels or the heavenly host na kanyang nilalang din. Okay. Now, what does it mean to be said na there's a created image of God? Ang ibig pong sabihin niya, mga kapatid, that God created human in His likeness. In other words, mga kapatid, we share the same attributes of God, of course, but a little bit lower due to the diminished state due to the fall. So nagkaroon po, including our spiritual, moral, emotional natures, and our reasoning creative abilities, nagkaroon ng diminished, nagkaroon ng limitasyon, nagkaroon ng nabawasan ang ating kakayahan because of the fall. Dahil po sa pagkakasala ni Adan at Eva, na kung saan after nang sila ay sumaway sa utos ng Diyos, nagkaroon na po ng kamatayan. Nagkaroon physical at spiritual. Naghirap na po sila. Kailangan na nilang magkumayod, maghirap para sila kumain. Kailangan nilang mahirapan sa panganganak. Yan po ang mga curses, yan po yung mga ang mga punishment of God to them na dahil sila po ay nagkasala, yung ating unang Adan at unang Eva. Now, let's continue. So, if we would like to bear the image of our Heavenly Father, we must first be born into His family, because the children of God bears, o siya po ang mga children of God, mga anak ng Diyos ay na siyang nagdadala ng kanyang imahe o larawan. Now, dito po sa 1 Corinthians 15 verses 45 to 49, sinasabi po dyan na meron pong dalawang Adan. Ang unang Adan was the earthly being, but the second Adam was Jesus. He was a heavenly being. In the verse 49, it says that the sinner bear the image of first Adam. Ang mga makasalanan daw ay siyang nagdadala ng unang larawan ng unang Adam. Pero ang second Adam, yung mga santo, yung mga born again believers of Christ, shall bear the image of the heavenly, shall bear the image of Jesus Christ na siyang tagataas, na bumaba lamang dito sa lupa because of His love for you and for me. Now, this is what it says in 1 Corinthians 15:45 to 49, mga kapatid. Gayon din naman, nasusulat na ang unang taong Adam, ito na po ang explanation, ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam naman ay naging espiritu nagbibigay buhay. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Ang unang tao na ukol sa lupa ay ikalawang tao na taga-langit. Na kung ano ang ukol sa lupa, gayon din naman silang mga taga-lupa, at kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang mga taga-langit. So, at kung paanong tinataglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit, mga kapatid. So, yun po. Now, next. Sorry. So, therefore, alam po natin that we are spiritually created in the image, in the likeness of God. And when we put the new man, at kapag atin pong inilagay ang bagong pagkatao,
tayong mga tao na may katawan at espiritu, actually there was three. Meron po soul, body, and spirit. But sometimes this body, soul, and spirit is sometimes being used as one or interchangeable. But then for the sake of illustration, for the sake of this presentation, we would use only body and spirit. Now, this is the thing. In the second coming of Christ, He will change our bodies into a glorified bodies, into immortal bodies like Him, na katulad niya sa kanyang pagdating na muli. Ito po yung tinatawag na rapture o yung pag-aagaw sa kalangitan. Now, saan po makikita yan? Makikita po yan dito sa ating mga scripture reference. Isulat nyo na po. Philippians 3:21, 1 Corinthians 15:51 to 54, Salmo, Aawit 17:15. Ito po yung sinasabi niyan. Ang Biblia, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ni Jesus, na katulad niya, ayon sa paggawa na may papasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. 1 Corinthians 51 to 54, sinasabi po dyan, ang isang hiwaga ang sasabihin ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kasapmata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat ang pagtunog po ng trompeta, ang mga patay ay muling mabubuhay. They shall rise first. Sila po ang unang muling bubuhayin. At di na muling mamamatay, papaguhin po tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawan nating namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na yung sinasabi ng kasulatan na ito po ang sinasabi ng Word of God, ng written scriptures. Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Ibig sabihin po, as we know, Jesus conquered the death as He was ascended to heaven, as He was resurrected and ascended to heaven. So, God conquered this all. If He conquered, we also conquered. If Jesus was victory, we are also victorious. So, yan po. Now, meron po tinatawag na Ministry of Reconciliation, as this is the part of our lesson for today. O ang gawain po ng pakikipagsundo. Ito po ang sinasabi niya. So 2 Corinthians 5:17 to 20. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isang bago ng nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. No, sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga hindi niya kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan po ni Kristo, ang mga tao ay binilang ng Diyos na kaibigan. At hindi niya tinatandaan ang kanilang mga sala. God forgets the sins. At kami naman ay inaatasan niyan, ipamalita namin ito. So, Paul was speaking to the people to tell this thing, this mystery of God that will happen, that will occur upon in the future, na ito ay dapat i-viral, ipamalita. Gayon din po tayong mga Kristiyano, tayong mga binago ni Kristo, tayo pong mga mananampalataya ng Kristo, may tungkulin din po tayong ipamalita ito, i-viral ito, isabi ito, sabihin ito, itong words na ito sa 2 Corinthians na sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga kami mga sugo, tayo mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa atin, sa inyo, sa pamamagitan natin na sinasabi ni Pedro, ni Apostol Pablo. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo na mayroon pong pakikipagsundo.
tayo sa Diyos. Na meron po tayong lahat ay dapat ay merong reconciliation to God. Pakikipagsundo. Yan po yung tinatawag na pagtanggap sa Kanya at pagiging transform mo na ikaw ay magiging bagong nilalang. Yun po. Now, anong magiging tawag sa Diyos? Ang magiging tawag po sa iyo ay magiging ambassador of Christ. Which means, ikaw ay sugong kinatawan ng Diyos. Sugong kinatawan ng Kristo. You will be ambassador of Christ. You will be a soldier of God. Army of God. Okay po? So, God has placed the fivefold ministry. That's why. For perfecting of saints. At upang maturuan, upang matrain ang mga saints na tulad po natin doon sa gawain, sa ministry ng salvation, sa ministry po ng kaligtasan, sa gospel of salvation, sa ebanghelyo ng kaligtasan na binigay ni Kristo sa atin. We have the responsibility therefore to share these things, to share these words, to encourage this, to give them hope that these things are to be occurred, ay mangyayari sooner po. So, that's why God has given us this apostle, number one, prophets, evangelists, pastors, and as well as teachers to share all these things. Now, bilang conclusion, upang makas mga kapatid ay alalahanin natin that there were two Adams. Yung po ay yung first Adam na sinasabi at yung pong second Adam. We find that Adam was the beginning of natural order, while Jesus Christ was the beginning of the spiritual order. And He is the exact image, representation of God. And when we born again, we are reflecting God's image and His glory to this lost world. In other words, mga kapatid, sinasabi po dyan, ibig sabihin, nalaman natin na si Adam ang simula ng likas na kalagayan. At nga namang si Kristo naman ay pasimula po ng spiritual na kalagayan sapagkat siya ang eksaktong imahe o larawan ng Diyos. At kapag tayo ay muling ipinanganak na muli, ay masasalamin dapat sa atin, ay makikita po dapat sa atin ang larawan ng Diyos o ang imahe ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian sa isang nawawala na tao o sa isang sanlibutan na ito na sa tao na sa makasalanang mundo na ating ginagalawan. So yan po ang ating conclusion sa ating aralin na ito for today. So dyan po nagtatapos and God bless you all. Hanggang sa muli po. Salamat Lord sa araw na ito na muli ay kami po ay nakapakinig at nakabahagi ako, Panginoon. Gawin mo itong daluyan, Panginoon, o instrumento upang ito ay may bahagi din sa ibang tao. Upang malaman po nila ang katotohanan na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba. Walang sa kaliwa, wala sa kanan, kundi ikaw ang Diyos nag-iisa at buhay na Diyos naming lahat. Maraming salamat at sa paggagamit mo ng mga instrumento na ito. Maraming salamat din sa paggagamit mo ng araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa lahat. I pray this in Jesus' name. Amen.